DZRH, a proud member of MBC Media Group. 5 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas, sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Biyernes na tayo ngayon, September 19, 2025. Sa ulo ng ating mga balita, pag-audit sa mga farm-to-market road project, iniutos ni Agriculture Secretary Kiko Laurel. Ito ang tamang pagkilos, Secretary Laurel. Kaya lang, malamang marami kang makagalit dito. Mukhang mas maraming ghost dito. Curly Discaya, 2 BCB boys na cite in contempt pa. Kulong ngayon sa Senado. Senador Jinggoy kinompronta si Bryce Hernandez sa hearing ng Senado. Yung nag-aakusa, nagbago ng tono. Its status quo ipinatupad sa posisyon ng mga House Leader at mga committee chairmanship kasunod ng pagpapalit ng House Speaker. Yorme Isko Moreno ibinigay na sa Pangulong BBM ang Drainage Master Plan ng Maynila. Bagyong Mirasol, lumabas na ng PAR, pero ang bagyong Nando, gaya ng sabi ng Pag-asa, lalakas pa. Naging isa ng tropical storm, posibleng maging super typhoon, ayon sa mga dalubhasa ng Pag-asa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression Mirasol habang lumakas naman at naging tropical storm ang bagyong Nando. Huling namataan ang mata ng bagyong Nando sa layong 1,175 kilometers, 1,175 kilometros silangan ng Central Luzon. Taglay ang lakas na hangin umabot ng 65 kilometro bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso nito umaabot na ng 80 kilometro bawat oras. Mabagal itong kumikilos pa northwestward. Yun ang problema. Kapag mabagal po ang pagkilos ng bagyo, nakakapag-ipon ng lakas, nakakaipon ng tubig. Ayon sa Pag-asa, wala pang direktang epekto si Nando sa lokal na lagay ng panahon sa susunod na 48 oras. Dagdag pa ng Pag-asa, magsisimulang maramdaman ang malakas na pag-ulan sa Linggo. Hanggang Lunes, epekto ng Southwest Monsoon at Tropical Storm Nando. Palalakasin ni Nando ang Southwest Monsoon habang papalapit ito ng landmass at maaaring magkaroon ng signal number 1 sa Hilagang Luzon sa araw ng Sabado. Hindi rin ninaalis ng Pag-asa ang posibilidad na maging super typhoon si Nando. Maaari ito maglandfall sa Babuyan Island sa Lunes o Martes bago lumabas ng Philippine Area of Responsibility Martes ng hapon o dili kaya sa dakong gabi. Suspendido ngayong araw ang klase September 19 sa ilang mga lugar dahil sa epekto ng bagyong Mirasol at Nando. Kabilang sa unang nagkansela na ng pasok ang mga sumusunod buong lalawigan ng Sultan Kudarat. All levels, public and private, suspendido ang pasok maging sa mga sakay ng gobyerno at mga pribadong institusyon. Gayon din ang buong lalawigan ng Maguindanao del Sur, all levels, public and private, suspendido ang pasok maging sa mga sakay ng gobyerno at mga pribadong institusyon. Gayon din nagsuspendina ng pasok sa barangay poblasyon at Lumbo sa Valencia, Bukidnon,
all levels, public and private. Magandang umaga, Pilipinas! May buntag sa mating paminaw nato diyan sa Mindanao. Assalamualaikum, naghahanda na para lumiko sa mga residente na nakatira sa tabing dagat at ilog sa Cagayan dahil sa banta ng bagyong Nando na inaasahang lalakas pagsapit ng linggo. Sa bayan ng Gonzaga, walang lalo pang ikinabahala ng mga residente ang pagbagsak ng bahagi ng dike sa Bawa River na una nang nasira ng bagyong Cresing. Inihahanda na rin ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa bayan ng Gonzaga, mga relief goods, mga solar panel at mga hygiene kit. Ipamimigay ito sa mga evacuation area sakaling humagupit ang bagyo. Patay ang 4 na individual habang 4 naman ang nawawala sa naranasang pagbaha dulot ng bagyong Mirasol sa Valencia City sa Bukidnon. Ayon kay June Ray Valero, head ng Valencia City Disaster Risk Reduction and Management Office, mabilis na tumaas ang tubig dahil sa malakas na pag-ulan sa lugar. Sa pinakahuling datos, nasa 400 pamilya ang apektado ng flash flood kabilang ang barangay Poblasyon, Barangay Tugaya, Lumbo, Marubo at Mailag. 11 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. 4.6 million pesos na halaga ng shabu na samsam naman sa bypass operation sa Tagum City, Davao del Norte. Detalye ng balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun. Mayong buntag usab Kuyang Angel, naaresto ang isang big-time drug pusher sa ikinasang bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 11, katuwang ang mga provincial office ng Davao del Norte at Davao de Oro sa Purok 1, Barangay Kanukutan, pasado las 12:10 na madaling araw, September 18, 2025. Kinilalang suspect na si alias Buloy, 41 anyos, isang high-value drug personality na nahuli matapos magbinta ng isang pakite sa hinihinalang shabu na tumitimbang lang humit kumulang 5 gramo sa isang undercover agent ng PDEA. Nasamsam rin mula sa suspect ang 12 pakite ng hinihinalang shabu na may kabuuang bigat na 510 grams at tinatayang nagkakahalaga ng 4.6 million, iba't ibang drug paraphernalia at ang mark money na ginamit sa transaksyon. Kinumpiska rin ang sasakyan ng suspect na ginamit sa illegal na gawain. Naharap ang suspect sa mga kasong paglabag sa Section 5, 11 at 12, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si Jun Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Jun Suter. Samantala, Flash Report! Flash Report! kalakasan din pala, magnitude 5.6 yung lindol na yumanig sa Luna, La Union kaninang alas 3:52 ng umaga. Antabayanan po ninyo mga update mula po sa PBOX. Ulitin natin, 5.6 yung pong magnitude 5.6 na lindol ang tumama dyan sa Luna, La Union kaninang alas 3:52 ng umaga. Balik tayo sa Mindanao District Hospital sa bayan ng Buluan, binaha. Mga pasyente nilipat na sa mga karatig ospital. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makota, Karis 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Nitong nakaraang Martes, out of 7 barangay sa bayan ng Buluan, Maguindanao del Sur, 5 barangays ang lumubog sa baha na apektado ng flash flood. Under state of calamity ang bayan ng Buluan kung saan libo ang bilang ng mga pamilyang apektado at sa pamamagitan ng Calamity Fund ng LGU. Agarang nakapag-provide ng rice distribution sina Municipal Mayor Datu Jong Mangudadatu at Municipal Vice Mayor Kuya King Mangudadatu, 10 ng Buluan Sangguniang Bayan members. Sa impormasyon mula kay Buluan MDRRMO Chief Aladin Kali, dahil sa patuloy na buhos ng ulan, maging ang Buluan District Hospital ay hindi nakaligtas sa baha. Pinasok na ang ground floor nito. Personal lamang nagbigay ng assessment ang mga local officials led by Mayor Jong Mangudadatu, katuwang ang iba pang local officials na napasugod sa District Hospital upang makita at magawa ng paraan na mailagay sa maayos na sitwasyon ng mga apektadong pasyente. Napasugod din sa binahang District Hospital si Vice Governor Hisham Nando. Malaking tulong naman ang napapanahong pagdating ng mga bagong ambulansya.
Ayon sa MDRRMO, na-purchase mula sa pondo ng Buluan LGU dahil magagamit ito sa pagtransport sa mga maseselang pasyente na ililipat sa Provincial Hospital sa bayan ng Sharif Agwak. Naghahanda na rin ang MDRRMO ng rubber boats na gagamitin sa pag-rescue sa mga sitios na kung saan lumalalim ang baha. Dahil sa patuloy na sama ng panahon sa bahaging ito ng Barm Region, nagdeklara ng suspension of classes in all levels si Provincial Governor Datu Ali Mintimbang at inatasan ng mga ahensyang nangangalaga sa mga mahahalagang serbisyo tulad ng healthcare, disaster response, rescue and evacuation at law enforcement upang maramdaman umano ng publiko ang serbisyong may puso ni Governor Datu Ali Mintimbang at Vice Governor Hisham Nandu sa panahong may natural calamity sa probinsya. Mula sa Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, June. Maganda umaga, Pilipinas! Handa naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation na labanan ng illegal gambling na pinalalakas ng modernong teknolohiya at ngayon nagbabanta na sa integridad ng regulated gaming sector sa bansa. Sa isang mahalagang pulong ng Asia Pacific Regulators, sinabi ni PAGCOR Vice President for Human Resource and Development Dr. Angelito Domingo na bilang tugon sa problema, gumagamit na ngayon ang ahensya ng tinatawag na three-prong gaming education framework. Ayon kay Domingo, nagpatupad na rin ang PAGCOR ng isang education framework na nakatutok sa player education, operator training at public outreach upang tugunan ang lumalaking suliraning panlipunan dulot ng illegal online gambling. Binanggit din ni Dr. Domingo na mabilis na lumalago ang online gaming sa bansa. Dahil sa lawak naman ng mobile access na at yun din matinding pagkahilig ng mga Pinoy sa mga digital device. Kaya't kasama sa mga pinagtutuunan ng PAGCOR ang public outreach sa iba't ibang information campaign. Malinaw na mensahe ang kanilang pinaparating at pakikipagtulungan sa mga regulator, mga NGO at iba pang mga ahensya. Ayon kay Dr. Domingo ay matagal namang isinasagawa na rin ng PAGCOR. 4:17 mga mamis, po pwede tayo mag-laundry day today ha, pero bantayan lang ho yung biglang pagbuhos ng ulan ha. Kunot ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is pride. Ba't mahirapan ang self ko sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal na matitinding mantsa based on test sa chocolate, mud and sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. At bukas na po, bukas na. Handa ka na ba? ACS Millones 2025 Grand Draw na. May chance kang manalo ng 300,000 piso, 600,000 o 1 million pesos plus free concert pa. Aba, bukas yan September 20, Sabado, alas 2 ng hapon with live performances ng 1621, John Rex, Yara at saka ni Laika Gayranod. Meron pang papremyo sa mga swerteng manunood. Kaya tara na sa Leo Theater ngayong Sabado, September 20, alas 2 ng hapon, ACS Millones Grand Draw na. Maganda umaga, Pilipinas! 18 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Tricycle sumalpok sa poste ng Binalonan, Pangasinan. Yun daw pong driver patay. 3 pasahero naman ito ang sugatan. Detalye na balita mula kay RH38 Freddy Pardo. Masantos siya kabasan ni Chagamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabasan, Kuyang Angel. Patuloy pang nilalapatan ng lunas sa paggamutan sa Ordaneta City ang 3 sakay ng tricycle na kinilalang sila Christine Jelly, 22 anyos, Madeline, 19 anyos at Christian, 21 anyos, kapwa mga residente ng Barangay Santa Maria, Binalonan, habang idineklarang dead on arrival ng attending physician ng tricycle driver na si Jesus Tumakder, 47 anyos. Batay sa ulat ni Binalonan Chief of Police Major Simon Paiking, naganap ang aksidente pasado 1:35 ng madaling araw sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Santa Maria. Nang aksidenteng bumangga ang sinasakyan nilang tricycle sa konkretong poste at sa lakas ng pagkabanggay tumilapon ng 3 pasahero habang ang driver ay naipit sa tumban niyang tricycle. Agad namang nadala sa paggamutan ng Binalonan Rescue Ambulance ang dugo ang mga biktima, subalit hindi na umabot ng buhay ang driver na si Jesus.
Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Arisarte Taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Natagpuan naman ang mahigit 50 gramo ng marijuana sa basurahan ng men's restroom ng Terminal 2 sa Naiya, Pasay City. Ayon sa ulat ng Philippine National Police Aviation Security Group, agad na inireport ng isang janitor sa mga otoridad ang nakita niyang pinatuyong dahon ng marijuana. Sinabi naman ni Police Major Adriel Esparagosa, epe ng Naiya PNP ABSEC Group, basta lamang umanong itinapon sa basurahan kaya't kitang-kita ang mga dahon. Posible umanong sinubukang ipuslit ng isang pasahero ang pinagbabawal na gamot. Kasalukuyan pang nagsasagawa ng backtracking sa CCTV footage ang mga pulis. Ipinagpaliban muna ng Judicial and Bar Council ang deliberasyon para sa posisyon ng Ombudsman at iba pang bakanting pwesto bunsod ng pagbabago sa liderato ng Senado. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, mula sa orihinal na petsa na September 19, ililipat ang sesyon sa mga darating na linggo. Paliwanag ni Attorney Ting, layo ng adjustment na mabigyan ng sapat na panahon si Senator Francis Kiko Pangilinan, ang bagong chair ng Senate Committee on Justice, na masuri ang mga application documents. Sakop sa pagpapaliban, hindi lamang ang ombudsman post, kundi pati na rin iba pang vacancy na kasalukuyang tinatalakay ng JBC. Matatanda ang 17 aplikante para sa ombudsman ang sumalang na sa interview ng JBC August 28 hanggang September 2. Sisilipin na rin ng Department of the Interior and Local Government ang mga polisiya hinggil sa pagbibiyahe ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan. Kasunod dito ng kontrobersyal na international benchmarking ng mga miyembro ng Sangguniang Kabataan ng Maynila na nagtungo ng Thailand kamakailan. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Becrebulia, pinaiimbestigahan na niya kung pondo ba ng gobyerno ang pinanggasto sa nasabing biyahe na umani ng batikos mula sa mga netizen. Maglalabas din na niya ang DILG ng Memorandum Circular para linawin ang mga patakaran kaugnay ng paggamit ng public funds sa biyahe ng mga lokal na opisyal, lalong-lalo na yung mga sangkot sa mga lakbay gala at lakbay suroy. Yung bang kunwari, may educational training, may pupuntahan akong ano doon, ha? Yun pupuntahan, dapat matapos ng isang araw, pero isang linggo silang nandun sa bakasyon. Mahiya naman kayo dahil pondo naman ng bayan ang ginagamit ninyo, nag-i-enjoy kayo, di ba? May per dime pa yan, ha? Oh, may per dime pa. Oh. At kuminsan yung iba talagang business class pa kung bumiyahe, di ba? O ngayon, dapat naman talaga ma-review yan, nakakahiya. Tapos yung iba may mga baon pang chiching. Mahiya naman kayo. Ano daw, Mr. President? Mahiya naman kayo. Matanggal na. Iba, titibay niyan. Kapal ng mukha niyan. Maganda umaga, Pilipinas! 1,600 na mga mag-aaral ng Eastern Visayas makatatanggap ng financial assistance. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32, maupay nga agad, Jimmy. Nakatanggap ng financial assistance sa Commission Higher Education CHED ang ilang estudyante sa Eastern Visayas. Ito ang sinabi ni CHED Regional Director Dr. Maximo Alhibi. Ayon kay Director Alhibi, 1,691 na beneficiaries na katanggap mula sa 11 iba't ibang higher education institution sa Eastern Visayas sa isinagawang handog ng Pangulo Serbisyong Sapat para sa Lahat. Ang pinunduhan ng CHED ang dalawang programa. Ito ang Tertiary Education Subsidy na may 69.8 milyong piso na ipamahagi sa 1,289 na estudyante. Sa tulong-dulong program naman may 3 milyong piso sa 402 na estudyante sa Eastern Visayas. Dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, Jimmy. Sabi ng mga barangay official, paano naman kami? Mabira naman. Alam niyo, wala namang problema eh. Kung pondo niyo sarili yung gagastusin, pero kung galing ho sa kaban ng bayan, sabi nga ng Ginoong Pangulo, mahiya naman ho kayo sa mga taxpayer. Higit 3.6 million pesos na laga ng marijuana winasak, 2 drug personalities teklo sa magkahiwalay na operasyon sa Cordillera. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa Rich 41 ng Bagdabigat, Romy. Abot sa 3.6 milyong piso ang halaga ng illegal na droga ang nakumpiska at 2 drug personalities naman ang naaresto sa magkakaiwalay na operasyon na ipinatupad ng Cordillera PNP sa lalawigan ng Benguet, Kalinga at Baguio City.
Sa Kalinga, 2,500 fully grown marijuana plants na may standard drug price na 2.5 milyong piso ang nadiskubre at winasak sa sinagawang marijuana eradication operation ng PNP at PDEA sa Barangay Lukong at Barangay Butbut Proper Tinglayan. Samantalang sa Benguet, 5,500 fully grown marijuana plants na may standard drug price na 1.1 milyong piso ang natuklasan sa serye ng marijuana eradication operation ng PNP at PDEA sa Barangay Poblasyon at Barangay Badeo Kibungan at sa Barangay Kayapa sa Bacon. Lahat ng mga nadiskubring tanim na marijuana ay agad na binunot at sinunog sa mismong lugar ng operasyon. Sa Baguio City, natiklo naman ang 2 drug personalities sa Barangay Happy Homes, Old Lukban at Barangay Buksusan, Baguio City. Ang mga suspek at mga nakumpiska nga mga ebidensya ay dinala sa kustudiya ng mga kaukulang lead unit para sa dokumentasyon. Ang mga suspek ay harap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si Aris 41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat Romy, Diyos na Gina. Magandang umaga, Pilipinas! Ay mga misis, sa may araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho abay dalyan sa germ sa katawan nila para labanan ng may araw at may pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter, pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. At muli, handa ka na ba? Meron ka na bang pamasahe papunta sa Star City bukas, ha? Ay, hindi. Hindi ko kayo pupunta sa Star City. Sa Aliw Jeter. ACS Millones 2025 Grand Draw na. May chance kang manalo ng hanggang 300,000 pesos, 600,000 pesos, or 1 million pesos. Plus, meron pang free concert. September 20 yan, Sabado, alas 2 ng hapon with live performances of 1621, John Rex, Yara at Laika Gairanod. Sayang kung hindi lang ako pupunta ng Mindanao baka mag-perform din sana ako doon. Di walang nanood. Meron pang papremyo sa mga maswerteng manonood, ha? Kaya tara na sa Aliw Theater September 20, alas 2 ng hapon. ACS Millones Grand Draw na. Sino kaya mag-uwi ng milyones na premyo? NPA na wanted sa kasong murder sa Northern Samar, natimbog naman sa Caloocan City. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. May butag ni mo, Jane. Nagpasaklulo sa otoridad ng isang babae matapos na bugbugin ng nakababatang kapatid na lalaki. Nangyari ito sa Barangay 1 Poblacion, Bayan ng Pambuan, Northern Samar. Ayon sa ulat ng PNP, ang magkapatid ay nagkaroon ng matinding alitan. At sa galit ay pinagbubugbog ng 32 taong gulang na kapatid na lalaki ang kanyang nakakatandang kapatid na babae na isang 39 na taong gulang. Rumisponde naman ang pulisya ng Pambuan matapos makatanggap ng ulat sa nasabing lumapit ang isang barangay kagawad at ayon sa impormasyon na nasabing kagawad ay nagpapasaklulo o humihingi ng tulong ang nasabing biktima. Napag-alaman na nag-iwan ng marka sa katawan ng biktima ang ginawang panbubugbog kung kahit agad itong isinugod ng rumisponding pulis sa RHU ng Pambuhan Northern Samar upang malapatan ng lunas. Agad namang inaristo o hinuli ng pulis ang nasabing suspect na kapatid at dinala sa impila ng pulisya para sa dokumentasyon. Ayon sa PNP, inihahanda na nila ang kaso isasampa laban dito. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Jane Galit Bantayan. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga Pilipino saan mang panig ng mundo. Magandang umaga ho doon sa mga seafarers natin, sa mga magdaragat na ngayon po ay nandyan sa iba't ibang panig ho ng karagatan ng mundo. Ingat kayo at saludo ho kami sa inyong sakripisyo. Magandang umaga din po sa mga OFW natin sa Taiwan, sa Hong Kong, dyan po sa Macau, sa Singapore, sa iba't ibang panig po ng daigdig. Kumusta na ho kayo? Eban lang sa Las Vegas,
Nevada, good morning. At saka doon ho sa mga suki natin na nakatutok sa programa natin habang sila'y bumibiyahe. Good morning. Yung Midnight Singers, dyan po sa San Diego, California, good morning po sa inyo. Ingat ho kayo saan man pong panig ng Amerika kayo mag-iikot ngayong araw na ito. Yung ating Midnight Singers, sina Boss June, si Tito Manny, Sir Art, Ma'am Linda, Tita Cora, kamusta ka na Tita Cora, at si Ma'am Lloyds, si Tita Lloyds. Ingat ho kayo sa inyong mga lakad. Maganda umaga, Pilipinas! Pero kung pauwi na kayo ng Pilipinas, huwag na kayong magpasalubong ng imported na tsokolate dahil meron tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog, ng mga magsasaka sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon ay nagpo-produce na sila ng tangerine chocolate. Yan po yung kanilang brand na ipinagmamalaki. Meron po yung mahigit 10 variants na ang mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Pero po pwede na ho kayo mag-place din ng order sa 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal but taste and looks global. Tangerine chocolate, sabi po ni Dr. Helen Tan, ating ipagmalaki, ating tangkilikin dahil ito'y gawang atin. Maganda umaga, Pilipinas! At may nanalo na ng 22,000 sa ating mahiwagang tunog. Lupit, Nagandali, single winner. Congratulations kay Pilimon Galong ng Santo Domingo, Bambang, Nueva Vizcaya. Ayan ang tabayanan mo Don Pilimon Galong ng Santo Domingo, Bambang, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya ang inyong premyo. Ayan papadala mamaya ni Doña Mabel Aribe. Ayan. At pwede na kayo mag-nominate ng paborito ninyong DJ announcer at saka mga news reporter, pati ng paborito ninyong programa sa radyo natin, Excellence Awards 2025. Bukas na po ang pagsusumite ng mga entries. Para makapag-nominate, bisitahin lamang ang official Facebook page na Radyo Natin Nationwide o kaya diretso na sa website na radyonatin.com/award. Hanapin po ninyo yung how to nominate. I-click po yan, yung mga link na gusto po ninyong i-entry at mag-fill out po ng mga forms. Saka po ninyo i-submit. Pwedeng mag-nominate sa lahat ng mga categories pero hindi allowed Nagpasaklulo sa otoridad ang isang babae matapos na bugbugin ng nakababatang kapatid na lalaki. Ray. May pumapasok sa akin. Ayan, oo. Pwedeng mag-nominate sa lahat ng categories pero hindi allowed ang duplicated nomination. So ano pang hinihintay nyo tatanggapin namin ang inyong mga nominations hanggang October 15, 2025. Maganda umaga, Pilipinas! Si Kayla Estrada. Kayla o Carla? Si Carla Estrada. Kayla. Iba to. Hayaan na nga natin si Morley mag-report. Basahin mo na lang kasi. Hindi ko kasi kilala Kala ko si Carla Estrada. Kayla Estrada, bagong pag-ibig nga ba ni Daniel Padilla? Sino kaya ito Alamin natin mula kay Morley Alinio. Morley, good morning. Gising ng showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Pagkatapos ni Catherine Bernardo na sumundot kay Andrea Brillantes, ngayon naman ay ang anak ng aktor na si John Estrada ang usap-usapang bagong pag-ibig ni Daniel Padilla at walang iba kung hindi si Kayla Estrada. Marami ang nagtatanong, ano nga ba ang totoong estado ng relasyon ni Daniel at Kayla? Kasi sa maraming pagkakataon ay nakikitang magkasama ang dalawa. Bukod pa sa formal nang ipinakilala nga ni Kayla Estrada si Daniel sa kanyang tatay na si John Estrada. Marami ang nagtatanong, marami ang nag-iisip, pero walang malinaw at tiyak na kasagutan dahil hindi pa rin nagsasalita si Daniel at si Kayla sa kung ano ang tunay na relasyon nilang dalawa. Sila ba'y magkaibigan lang? Sila ba ay close friend lang? O totoong may relasyon na?
Well, sa totoo lang, tapos na nga. Wala ng pag-asa ng magkabalikan pa itong si Catherine Bernardo at si Daniel Padilla. Nakakalimutan na nga rin daw ng naturang aktor ang dating kasintahan at masaya na ito sa kanyang buhay pag-ibig sa piling nga nitong si Kyla. Iyan ang ating DZRH Showbiz News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu. Ayun, thank you Morley. Kasi nanay ni Daniel Padilla, di ba si Carla Estrada? Magkapilido lang, Kyla Estrada. Anak pala ni John Estrada. Oh. Ayun. Parang yung tanong lang ni BP Inday kay Congresswoman Rene Co kung sila ba ay magkamag-anak ni Saldi Co. Ayan. Pero ang malinaw, si Jayco itinangging magkamag-anak sila ni Saldi Co. Oh, kasi sabi niya, donut lang ako. Maganda umaga, Pilipinas! 35 na makalipas ang alas 4, may dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Pwede nyo ilagay yan sa inyong mga emergency kit. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun naman mabangong family Rami Compound Improved Cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family Raming alcohol parang DZRH buk na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Raming alcohol, hindi lang pampamilya, pang-sports pa. Samantala, sasakyan o manong ginamit sa pamamaril sa mag-live-in partner sa dinilupihan na patunayang walang kaugnayan sa krimen na ayon ito sa PNP Olongapo. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Matagumpay na na-intercept ang isang kulay berdeng Honda Jazz na napaulat umanong ginamit ng mga sospek sa pamamaril sa maglibing partner sa Dinalupiang Bataan nitong nagdaang September 16, 2025 alas 2:33 ng hapon. Matatanda na nasawi sa insidente si John Christopher de la Cruz, 29 anyos, residente ng Barangay Pagalanggang, habang kritikal ang kanyang kinakasama na si Winshiel Chan Gonzales, 27 anyos, ng Barangay San Simon, na mabilis na tumakas ang mga salarin matapos ang pamamaril batay sa kuha ng kamera na ipinadala ng Regional Tactical Operations Center na paulat na alarm vehicle ang naturang sasakyan, kaya kahapon alas 5 ng hapon nasabat ito sa Rizal Avenue, Barangay West Bakbak ng pinagsanib na pwersa ng Olongapo PNP. Gayunman, sa isinagawang verifikasyon mula sa Dinalupian PNP, lumabas na walang kaugnayan ang mga sakay na naturang sasakyan sa nasabing krimen. Samantalang tiniyak ng PNP na kanilang ipagpapatuloy ang pagtugis sa sospek upang mapanagot sa ginawang krimen. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. Maya pa ba kikayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Maganda umaga, Pilipinas! Tuluyan ang sinampahan ng kasong administratibo ng National Police Commission o NAPOLCOM ang 7 pulis Caloocan na iligal na nagpakulong ng ama ng isang binatilyong namatay sa leptospirosis habang hinahanap ang tatay nito sa kasagsagan ng pagbahanong Hulyo. Ayon kay Commissioner Rafael Calinisan, Vice Chairperson at Executive Director ng NAPOLCOM, nakita ng probable cause ang inihayang reklamo ni Jason De La Rosa, ang ama ng nasawing 20 anyos na binatilyong si Dion De La Rosa. Dion ang binatilyong namatay matapos na magka-leptospirosis dahil sa paglusong nito sa tubig baha para hanapin ang kanyang tatay. Dahil dito kakaharap ang 7 pulis Caloocan ng kasong grave misconduct, grave dishonesty, incompetence, oppression at conduct unbecoming of police officer. Nagsumiti na ng counter affidavit sa Department of Justice ang aktres na si Gretchen Barreto kaugnay ng kasong isinampa laban sa kanya at 6 na pong iba pa dahil sa missing sabungero. Sa pagdalo ng aktres sa preliminary investigation kaugnay ng nasabing kaso, matipid lamang ang sagot ito sa tanong ng media at tanging ang kanyang legal counsel lamang ang pinasasagot. Ayon kay Attorney Alma Malyonga, legal counsel ni Greta, sumusunod lamang sila sa proseso na sa kanilang ginawang paghahain ng counter affidavit.
Naniniwala rin silang walang matibay na batayan ang akusasyon laban sa aktres. Hindi ka panipaniwala at may sapat na dahilan para ito'y ipawalang bisa. Nahaharap si Gretchen Barreto at 6 na iba pa sa kasong kidnapping with serious illegal detention, multiple murder at iba pang isinampa ng pamilya ng mga nawawalang sabungero sa Department of Justice noong Agosto. And as you know, we have said from the very start that the accusations against Ms. Barreto stands on nothing. And if you look at the complaint affidavit, it's actually recognized, the accusations against her are actually recognized as allegations, unsubstantiated, unproven, and at the end of the day, incredible, and made by a witness who also himself lacks credibility in this respect. Dumalo rin sa nasabing preliminary investigation si retired Lieutenant General Jonel Estomo, ngunit tanging si Barreto lamang ang nagsumite ng counter affidavit. Pinatawa ng 70 araw na suspensyon ang lisensya ng driver ng isang puting Toyota Hilux Conquest na pick-up matapos makunang merong nakasilaw o nakakasilaw na ilaw o rear lights. Sa inilabas na show cause order ng Land Transportation Office, pinatatawag ang registered owner ng sasakyan pati ng driver nito para magpaliwanag. Oras na mapatunayan ang paglabag, posibleng makasuhan ng reckless driving, unauthorized accessories at improper person to operate ng motor vehicle, ang driver at may-ari ng naturang sasakyan. Nagpaalala naman si Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez, hindi titigil ang DOTR at ang LTO na hulihin ang mga pasaway na driver na paulit-ulit ang ginagawang kalokohan sa mga lansangan. Ikakasa na rin ng Land Transportation Office ang bagong pulisiya kung saan makukuha na sa kaparehong araw ng pagbili ng bagong sasakyan at mga motorsiklo ang plaka at ang official receipt at certificate of registration o yung ORCR nito. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza II, nakatakdang simulan ang implementasyon sa October 15. Kaugnay ito, inilabas na rin niya ang Memorandum Circular para sa nationwide rollout sa lahat ng mga district offices at car at motorcycle dealers. Lain ng hakbang na maiwasan ang panibagong backlog matapos makumpleto ng ahensya ang produksyon ng 12 milyong plaka noon pang Hunyo na nagbibigay ng solusyon sa 11 taong pending na mga backlog. Sa ilalim ng bagong patakaran, ipinagbabawal na ang pagpapalabas ng brand new ng mga sasakyan o motorsiklo nang walang kasamang plaka at ORCR mula sa LTO. Pwede naman pala. Maganda umaga, Pilipinas! Bakit inabot pa ng siyam-siyam bago ho ito naisakatuparan, ano ha? So, political will, ha? Yan siguro isa dapat na ipagpasalamat natin sa Marcos administration. Nagbukas ng bagong opisina ang SM Development Corporation sa Worldwide House sa Hong Kong. Ito'y bilang pagpapalakas sa presensya sa Hong Kong ng SMDC at patunay na matagal ng suporta nito sa komunidad ng mga overseas Filipino worker at mga Pinoy investors sa Hong Kong. Ayon kay SMDC Executive Vice President Grace Santa Ana, hindi lamang isang sales hub ang bagong opisina kundi magsisilbing tulay para sa mga Pilipino sa abroad, lalong-lalo na dyan sa Hong Kong, upang makakonekta sa kanilang mga pamilya. Ang pagbubukas ng bagong opisina ay kasabay ng ginawang brand refresh ng kumpanya na naglalayong palawakin ang kanilang merkado at gawing mas accessible ang kanilang serbisyo. Isa sa mga paunahing bahagi ng pagbabagong ito ay ang 3 bagong segment ng kanilang mga produkto. Kabilang dito ang SMDC Heights, SMDC Nature at SMDC Symphony Homes. 43 na makalipas ang alas 4 na umaga. Inaasahan naman na nasa 10,000 katao ang lalahok sa malawakang kilos protesta kontra katiwalian sa September 21. Ito ang naging pagtaya ni PNP Public Information Chief Brigadier General Randolph Tuanyo batay sa Open Source Online. Ang sources po natin dito is both open sources at ang ating own intelligence unit sources po. Sapagkat ang open sources, kung mapapansin po ninyo, is marami sila mga sinasabi ng mga pamilya kayo. Magkakaroon pa man, inalert po ang ating director ng ACG para alamin naman yung authenticity ng mga open sources na naghihikayat. Ang naturang bilang ay mas mababa sa naunang pahayag ng trillion peso March organizer na nasa mga 100,000 ang makikisa sa kanilang programa sa EDSA Shrine at Luneta. Sa
Samantala, bilang paghahanda, nakataas pa rin ang heightened alert sa NCR at nakaumang na rin itaas pa sa full alert sa mga susunod na araw. Ayan. Pero siguro pagka umulan, baka hindi nga ma-achieve yung sinasabing 100,000. Tinatayang abot naman sa 30,000 ang lalahok sa trillion peso march na gaganapin sa EDSA linggo, September 21. Mahigit na 200 grupo mula sa simbahan, kabataan, mga estudyante at iba't ibang civic organization ang inaasahang makikiisa sa kilos protesta. Ayon kay Caritas Philippines President Bishop Jose Colin Bagaporo, magsisimula ang marcha sa Luneta sa Maynila bandang alas 9 ng umaga patungong People Power Monument sa Quezon City para pangunahan ang programa. Sa taya ng Philippine National Police, nasa mga 10,000 lang ang inaasahang makikilahok. Ngunit nakataas nga ang heightened alert sa buong Metro Manila. Ikinasa ang kilos protesta sa gitna ng investigasyon ng umano'y ghost at mga substandard flood control projects at binigyan diin ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address noong Hulyo na dapat ito'y wakasan na. Update po na tayo sa lindol na binabanggit natin kanina. 5.6 nga po ang magnitude na naitala sa Luna, La Union, alas 3:52 ng umaga. Ayon sa PBOX, ito ay may lalim na 10 kilometro lamang. Naitala ang instrumental intensity 3 sa Bulinaw at Bani sa Pangasinan, Sinait at Bigan sa Ilocos Sur, Buntok Mountain Province. Intensity 2 naman ang naramdaman sa Lawag City, Ilocos Norte, Candon at Narbacan sa Ilocos Sur, Bangar sa La Union, Dagupan City, Ordaneta at Lingayen sa Pangasinan. Intensity 1 sa Dinalupihan at Turani, Bataan, sa Baguio City, Obando, Kalumpit, Bulacan, Claveria, Cagayan, San Nicolas, Ilocos Norte, Tagudin, Ilocos Sur. Naramdaman din sa Malabon City ang Intensity 1, Guagua, Pampanga, Umingan at Sison sa Pangasinan, Ramos at Bamban sa Tarlac, yan din sa Subic, Iba, Masinloc at San Marcelino at Kabagan, Sambales. Yan po yung update sa atin ng PBOX kaugnay ng naturang lindol. Maganda umaga, Pilipinas! Idineklarang maayos at mapayapa ang sinimulang transport strike ng ilang transport group laban sa manay korupsyon kaugnay ng flood control projects. Ayon kay Acting PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., walang naitalang anumang seryosong banta o mga untoward incident mula nang simula ng kilos protesta. Nagsimula ang tigil pasada noong pang-Miyerkules, nakatagdasan ng tumagal ng 3 araw pero tinapos na noong Huwebes matapos ang apila ng Department of Transportation at ilang civil society group. Sinabi pa ng PNP Chief na katulong ang kooperasyon ng mga relista at mga law enforcers para manatiling mapayapa ang kabuang protesta. Target ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na palawigin pa ang pagpapatupad ng import ban sa bigas. Napareham ng DCRH at radyo natin, sinabi ni Laurel, ihilingin niya ito sa Pangulong Bongbong Marcos kasabay ng pagbibigay ng update hinggil sa import ban. Iginiit ni Laurel ang naturang restriction ay nakatutulong sa pagpapataas ng presyo ng palay na ibinibenta sa mga lokal na o ibinibenta ng mga lokal na magsasaka. Paglilinaw ng kalihim, sa ngayon walang kapangyarihan ng DA at National Food Authority na ibaba ang presyo ng palay at bigas dahil naman sa rice tarification law. Kaya kita ho naman natin bago pinahinto ni Presidente yung pag-import for 60 days, umabot na 8 to 10 pesos eh. So nung hininto yan, kita natin na tumaas naman ng up to 13, no, yung mga areas ng Region 1, Region 2, Region 3. So alam natin na it's restricting the quantity of the imported rice. It has immediate effect. Well, ang magiging suggestion ko siguro kay Presidente, pagdating ng aming update to him after 15 more days, baka kailangan i-extend yung ating close, hindi mo na mag-import. Ipinagutos din ng Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Social Welfare and Development ang pagpapalawak pa ng food bank soup kitchen sa buong bansa. Kasunod dito ng pagbisita ng Pangulo kasama si Social Welfare Secretary Rex Gatchalian sa Walang Gutong Kitchen sa Pasay City upang silipin ang programa.
Ayon kay Gatchalian, nais ng Pangulo na gawing pangunahing misyon ng DSWD ang paglaban sa kagutuman at bahagi ito ng pagtatayo ng mas marami pang walang gutom kitchens. Target ng ahensya na mairehistro ang 750,000 food poor families sa ilalim ng walang gutom program sa susunod na taon. Sa kasalukuyan, ipinatutupad lamang ang programa sa Metro Manila, sa Cebu at Caraga Region habang nakatakdang bigyang prioridad ang mga mahihirap na pamilya sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ibinida ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kanyang hapunan na okra na ibinigay sa kanya ng isang batang evacuee sa Tondo, Maynila. Nakilala ng Pangulo ang bata sa kanyang pagbisita sa evacuation center sa General Vicente Lim Elementary School kung saan pansamantalang nanuluyan ang pamilyang naapekto ng sunog. Sa mga larawang ibinahagi ng Pangulo sa social media, makikitang masaya niyang tinanggap ang okra habang yakap ang bata na nagbigay nito na tinawag niyang si Batching. Bukod sa pangungumusta sa mga evacuees, na pinangunahan din ng Pangulong Marcos na bahagi din sila ng mga relief goods para sa mahigit 2,000 pamilyang nasunugan sa Tondo. Si Jonathan Llanes, ang Public Relations Officer ng Department of Agriculture sa Cordillera Administrative Region, kasama na natin. Sir Jonathan, magandang umaga po sa inyo. Oy, Congressman, magandang umaga po. Naimbag na bigat Manong, ano itong balitang may ginagamit na extender para gumanda daw ang kalidad ng ng ating mga gulay. Hindi na ito bago pero mukhang nauulit na naman. Oo, Congressman, ito yung lumabas kamakailan doon sa yung kumakalat na video sa Facebook na nauna nang kinuha doon sa YouTube channel. Kaugnay po ito doon sa aligasyon na ang mga sayote, actually ito, Congressman, na nagmula dito sa Baguio City ay naglalaman daw ng formalin para ito ma-extend yung kanyang shelf life. Well, ito hong isyong ito pa-ulit-ulit na lamang. Kung matatanda mo... Hindi na bago ito. Oo, paulit-ulit na lamang ito pero ang maalala ko noon, Congressman, ang positibong ginamitan ng formalin na mga gulay yung mga imported na mga carrots actually na galing sa China. Ito yung kung makikita dyan sa Kamendilaan, yung mga pangilan-ilan dyan, yung mga malalaking carrots, parang oversized. Tapos mas mahaba nga naman yung shelf life niya, pero it's not suitable for human consumption. So ito po ay wala pong katotohanan at in fact yung ating po mga magsasaka dito sa Baguio City, Benguet, and yung highland areas natin. Ang practice po nila, yung pong mga pagkaani po doon sa farm ay idinadala na po kagad sa Benguet Agri-Tunay Trading Center at saka iba pang trading center at doon po hinuhugasan ng malinis sa tubig. Yung po naman pong merong mga direct buyers mula pa lamang doon sa kanilang farm, pagkaani, hinuhugasan po ng malinis sa tubig bago ipadala sa ating mga yung kanilang direct buyers, Congressman. Alam mo, so, wala pong katotohanan yung yan. At saka walang lohika. Alam ho ninyo bakit? Unang-una, pagka-harvest po ng magsasaka, dininis yan, dinideliver na kaagad sa market. Yung po namang mga nagdi-deliver sa mga nagbibenta sa mga traders, iniluluwas din kaagad. Tapos meron namang refrigerated ban yung karamihan sa mga bumibili, lalong-lalo na pagka long distance. So, kung mag-i-invest ka pa, kung maggagastos ka pa ng dagdag para sa kung anumang chemical o formalin, parang kalokohan na. Ang baba na nga ng presyo ng bili pagkatapos gagastos ka pa ng ganun. Walang katuwiran, wala hong lohika. So again, doon ho sa mga nagpapakalat na mga ganung klaseng impormasyon, mukhang saliwaho ito, dahil sabi ko nga hindi ka na siguro gagastos. Magkanong sayote ngayon diyan? John. Bali po sa pagkataya natin doon sa ating kahapon, naglalaro po siya ng nasa 5 piso. Ang pinakamataas hanggang 8 piso kada kilo. Utang na loob naman. Bumaba pa ho yan. Jonathan. Bumaba pa ho yan. Tagulan ngayon. Sir John, baka naman po pwede nating taasan ng konti. Nakakaawa na yung magsasaka. Mandakin mo, 5 piso ang 1 kilo ng sayote. Ay, susumi.
Paano makakabawi? Sa ganoon. Paano makakabawi ang magsasaka niyan? Hindi po, Congressman, kasi po, halimbawa, ngayong araw na ito, gano'n ang presyo noon. Bukas naman magbabago yun. So, naglalaro po sa 5, 10, minsan umaabot po ng 15, gano'n po. On a daily basis, nagbabago po yung yung presyo niya. Kawawa talaga magsasaka natin. Mantakin mo. Kaya hindi na lang ang 5 piso ngayon eh. Di ba? Pagkatapos yung pinagpaguran ng magsasaka sa napakahabang panahon, bibilhin mo ng 5 pisos ang kilo. Nasa naman ang hustisya doon, di ba? Oo. Kaya nga po, Congressman, pag nakikita ko yung ating mga kababayan natin, lalo na sa mga highland areas, yung bit yung sako doon mula sa farmland, iniakyat sa mga lansangan kung saan susundin ng mga para sa transport. Sana doon na lang ibinuhos yung kesa ninakaw. Yung mga flood control. Sus, may ganoong buhay talaga to. Ay, nako. Although, ang kagawaran po ngayon may isusulong na yung pong ibubuhayin po yung ating cable system para pagka nag-ani po yung ating mga magsaka, isasakay na lang po sa mga cable networks natin. Oo. At papunta doon sa mga primary roads para doon po hakutin ng ating mga traders. Ang karot, magkano ngayon? Diyan sa Cordillera? Yung pong hindi ko pa nakita yung yung late, talong. Pero as of mura din. Papasahan na lang kita, Congressman, mamaya papasahan kita. Sige, pasa mo nga sa akin yung updated list ha. Baka mamaya sabihin naman nila sabi ni Jonathan, ganito lang bakit naman mahal? Sige, bigyan mo ako update ha. Yung yung galing po sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center natin. Sige. Para maibigyan din natin mamaya pagbigyan natin ng presyuhan ha. Ingat ka diyan, Sir Jonathan, magandang umaga. Naimbigat. Thank you po, Congressman. Okay. Just like si Jonathan Llanes, Public Relations Officer ng DA Cordillera. Kaya pagka nakita nyo na napakababa naman yung binibenta ng inyong tindera sa palengke, huwag nyo na tawaran, maawa kayo sa ating mga magsasaka. Maganda umaga, Pilipinas! Pagpalagay natin may konting tubo yung nagbebenta, pero pagka tayo medyo mataas yung bili natin sa kanya, siguro maawa din naman siya doon sa mga nagsupply na magsasaka. Iniutos sa mga Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang malawakang audit ng lahat ng mga farm-to-market roads simula 2021 matapos makakuha ng pahiwatig mula sa utos na investigasyon ng Pangulong Bongbong Marcos sa kontrobersyal na flood control projects ng Department of Public Works and Highways. Bagamat ang FMR ay natukoy at na-validate ng kagawaran, ang mga proyektong ito ay commission, dumaan sa bidding at ginawa ng DPWH. Subalit nais pa rin ni Secretary Laurel na magkaroon ng transparency sa kalidad at resulta. Sa gagawing audit, sinabi ng kalihim na malinaw ang mensahe, walang shortcuts, walang excuses at dapat na may kapupuntahan ang farm-to-market roads, hindi yung road to my farm. Ang mga kalsadang ito ayon po kay Secretary Laurel ang kukonekta sa mga production areas hanggang palengke. Sa mga nangyayari ngayong flood control projects, inuutos ang pag-audit ng lahat ng mga FMR projects mula 2021 hanggang 2025 nang sa gayon matukoy kung may mga naging problema. Ang FMR audit ay kailangang makumpleto bago matapos ang taon. Sinabi pa ng kalihim, kailangan matiyak na ginawa ng maayos ang mga farm-to-market road. Ang pera ng taong bayan ay nagamit para magkaroon ng akses sa mga magsasaka sa mga pamilihan at hindi para lusayin ng farm-to-pocket projects. Batay sa roadmap ng gobyerno, ang target ay makagawa ng 131,000 kilometers ng mga FMRs na nag-uugnay sa mga sakahan sa merkado. Batay sa report nitong Hulyo, tinatayang nasa 70,000 kilometers na ang nakumpleto, 61,000 naman ang may kukonsiderang backlog o nakapending pa at under validation. Maganda umaga, Pilipinas!
58 makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy, magandang umaga ho sa ating mga magbubukid ha, sa ating mga magsasaka. Ano ho? Wag ho tayong magsasawa ha, para tiyakin ang food security ng ating bansa. Ayan ha. Minsan talagang madalang ang bati natin sa mga magsasaka samantalang sila yung siguro na meron tayong sapat na kinakain. Ayan ha. Ay, sus may Ginoo. May buntag sa ating mga mag-uuma ha. Samantala, 2 minuto na lang bago po mag-alas 5, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito ay dumaan sa mahabang clinical trials sa Japan. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ini-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. At yun po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog, kaya't napapanumbalik ang lakas ng ating immunity. Ang ultabayo po ay nakatutulong din para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, nagkakaroon tayo ng panibagong siglat lakas para harapin ang panibagong bukas. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ang ultabayo sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesca Drug at Curamed. Kung mayroon pa po tayong mga katanungan, abay mag-text lamang po sa 0931-033-2871. Ulitin natin ha, 0931-033-2871. May mga medical experts po tayo na naka-standby dyan. At ang magandang balita, kapag bumili ng isang box ng ultabayo, postbiotic, yung 30 capsules, sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0981 series of 2025. Ang mahalagang paalala, ang ultabayo hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5 na umaga. Biyernes tayo ngayon sa mga nakakalimot. Ngayon po ay September 19, 2025. Sa mga mahilig magpakulay ng kanilang mga buhok, makinig kayo mamaya ha. At saka dun ho sa mga nag-worry tungkol ho sa mga lumps sa kanilang mga dibdib ha. Pag-uusapan natin ang breast cancer. Makakausap po natin isang eksperto na mahilig ho sa breast. Mahilig sa breast. Chicken breast. Ayan. Kaya naman o. Akala nila kung ano pinag-uusapan natin dito. Pero si Dan Villamil mula sa Pag-asa kasama na natin. Dan, good morning. Yes po, good morning po Sir Angel at sa ating mga takasubaybay dito sa DZRH. Huling namatan itong sentro ni Bagyong Nando kaninang alas 4 ng umaga sa layo 1,075 kilometers silangan ng Central Luzon. Lumakas pa ito pero napanatili yung tropical storm category. May taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 75 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 90 kilometers per hour. Yung movement nito ay west-northwestward sa bilis sa 15 kilometers per hour. So sa ngayon wala pa itong epekto sa ating bansa, wala pang nakataas na tropical cyclone wind signal, pero as early as tomorrow, posible na tayong mag-issue ng wind signal over portions of northern Luzon in preparation sa mga malalakas na hangin na posibleng maranasan pagsapit ng linggo hanggang early next week. So sa ngayon wala pa itong epekto, pero itong habagat o yung southwest monsoon ay umiiral pa rin sa ilang bahagi ng ating bansa, kaya makakaranas tayo ng makulimlim na panahon at mga kalat-kalat na pagulan na may pakulog at pagkidlat sa areas ng Ilocos Region, Cordillera, Zambales at sa Bataan. Samantala sa Metro Manila at lalabing bahagi ng ating bansa, mas maliwalas sa panahon na ating inaasahan, bahagi maulap hanggang sa maulap na papawirin, may chance pa rin ng mga localized thunderstorms, especially sa hapon o sa gabi. Sa kalagayan nating karagatan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Sir Angel? Kahit ganun kalakas yung paparating na bagyo, walang gale warning ha? Opo, so yung gale warning po kasi natin sa Angel for the next 12 hours. Pero sa mga sunod na araw, no, habang lumalapit itong bagyo kasi at the earliest possible by Sunday pa natin mararamdaman yung mga hangin at ulan ng bagyo. So as early as Saturday po bukas,
posible na tayong maki-issue ng wind signal. So para mabigyan natin yung mga kababayan natin sa Northern Luzon ng enough time para makapag-prepare sa mga malalakas na hangin at ulan na dala itong si Bagyong Nando. Pero Dan, nandun pa rin yung probability na maging super typhoon siya. Yes po, Sir Angel. So yung highest wind signal na posible nating i-issue para sa bagyong ito ay signal number 5 dahil hindi natin inaalis yung posibilidad na mas lalakas pa ito into a super typhoon category sa mga susunod na araw. May chance bang tumama na Metro Manila? Malayo po yung track niya, no. So at the very least posible tayong makaranas sa mga pagbugso ng hangin over Metro Manila, pero yung pinakamatatamaan talaga or pinakamaapektuhan base sa analysis natin ngayon ay yung area ng Northern Luzon. So sa Metro Manila naman, posible makaranas tayo ng mga pagbugso ng hangin. So dulot yan nung habagat na hatakin itong si Bagyong Nando. Oo. Yung pag-ulan Dan sa Mindanao, flooded ngayon ang ilang bahagi ng BARM. Yes po, Sir Angel. So ito yung most likely ito yung mga pag-ulan na naranasan nadulot ng habagat sa mga nakarang araw. Habagat yun. At least for today, wala naman tayong nakikita ang sustained na pag-ulan over these areas. Pero yun nga po, since may mga naitala tayong flooding or landslide sa lugar na ito, saturated yung lupa, so kahit mahina yung mga pag-ulan na ating maranasan ngayong araw, possible magpatuloy yung mga hazards na ito. Okay. Bukas yung, linggo pa pala yung September 21. So September 21, sabi mo magiging maulan? Kasi mararamdaman na natin si Nando? Yes po, Sir Angel. So as early as sa hapon ng September 21, saka natin mararanasan yung mga pag-ulan at mga pagbukso na hangin na dulot ni Nando, particular sa area ng Northern Luzon. So for Metro Manila, possible makulimlim yung ating panahon at may mga pagbukso ng hangin dulot po nung habagat na hatakin ng bagyo. Dan, maraming salamat ha. Ingat din ho kayo dyan at magpahinga din ha. Vitamin C, huwag kalimutan. Ayan, thank you. Good morning. Si Dan Villamil mula sa Pag-asa. Dapat pala itong mga tagang Pag-asa, Mr. Brian Posadas, pinadadalhan natin ng Ultabayo, para naman hindi mainit ang ulo nila puyat itong mga ito, hindi halos natutulog pagka nagbabantay ng mga bagyo, napaka-importante ho na maganda ho ang disposisyon ng ating mga weather forecaster pagkagising ho nila kinabukasan. Yung lindol kanina 352 ng maramdaman, intensity 5.6 pero hindi naman masyadong nagdulot ng medyo naramdaman lang ho kasi Luna La Union medyo may kababawan, 10 kilometers lamang po ang babaw nito Samantala, di ba nakikita ninyong mga bulkan dito sa Pilipinas, kahit pagpuntahan ho kayo ng Hawaii. Yan, nagpunta kami ng Hawaii, nag-helicopter kami. Tinignan namin yung bulkan doon, yung Kilauea. Nakikita mo kulay pula at saka dilaw, yellow. Pero alam ba ninyo na sa Ethiopia, ang laba ng lumalagablab na bulkan doon ay kulay asul. Blue. Ayan, hindi ito yung blue pill na gusto ng mga senior. Iba yun. Ito, blue, ang kulay ng kanilang laba. Yan po ay sa Ethiopia. Ang laba na inilalabas ng bulkang yan ay kulay asul. Ito po yung Erta Ale Volcano o Erta El Volcano, kung saan mistulang glowing blue lava ang ibinubuga nito o inilalabas nito. Matatagpuan sa puso ng Danakil Depression ang nasabing bulkan na isa sa pinakapaliit na lugar sa buong mundo. Ayan, doon sa mga nagwi-wish na mapuntahan ng itong ganitong klase mo ng mga lugar, alam nyo na, Ethiopia. Layo na sa Pilipinas, ang biyaheng pal dyan. Maganda umaga, Pilipinas! At kung naman po ang lakad natin ngayong araw nito, magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun naman mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para DCRH buk na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Pag-usapan muna natin ang breast cancer. Alam ho ninyo na
ang breast cancer ho pala, batay ho sa mga pag-aaral, ang breast cancer po ay isa sa mga pangunahing sanhi. Isa sa mga pangunahing sanhi ng kamatayan dito po sa Pilipinas at maging sa buong mundo. Kaya nga po tinuturing na itong major public health issue sa Pilipinas. Most common cancer among Filipino women and number 1 leading causes of cancer-related deaths. Marami ho sa mga kaso na da-diagnose kapag nasa advanced stage na. Kaya dapat talaga magkaroon ng maagang deteksyon. Kaya nga, di ba, ang inirekomenda ho sa mga kababaihan, kanya-kanyang salat. Doon sa may masasalat. Doon sa mga walang masasalat, magpamammogram na lang kayo. walang masasalat eh. Doon sa mga kapwa. Okay lang daw pagka-kapsi. Pero kapag kapwa, baka kaya ma-detect ng mammogram. Meron hong marami hong mga benefits, marami na hong mga programa para magkaroon ng early detection. Ngayon, nung isang araw kasi, kaya tayo nagkaroon ng interest dito, may mga pag-aaral na nagsasabing yung madalas na paggamit ho ng ang tawag dito, yung pangkulay ng buhok. Yan, yung hair dye. At saka iba pang mga chemical, yung pang straight, ginagamit ng mga kababaihan sa kaartehan. Hindi naman kaartehan. Ginagamit ng mga kababaihan para maging, ano bang tawag natin doon? Kaartehan na nga. Sisimplihin pa natin eh. Di ba? Pwede naman kulot. Ayaw na maging kulot. Gusto talaga straight. Pinanganak ang kulot. Gusto mo straight. Hindi nyo gayahin si Ray Taladro. Di ba? Di ba rin maintain ang kulot since birth? Di ba? Parang, kaya si Ray Taladro, pag naglalakad, nakala mo si Jesus Christ eh. Haba ng buhok, nakulay di ba? Oo. Ayan. Hindi ka pa hinuhuli, di ba? Kasi pagtanggal mo ganun ng helmet mo, kala nila, diba? Biglang nagmamano sa'yo. Yan ang benepisyo pagkakulot ang buhok mo. Ayan. Paggamit daw po, yung excessive na paggamit, madalas na paggamit, po pwedeng mag-trigger ng health, ng cancer sa breast. Oo. Sa mga lalaki siguro hindi masyado dahil konti, maikli naman ang buhok ng mga lalaki. Oo. Kumuha tayo ng eksperto. Ito naman yata hindi ito hindi ito nag-hair dye dahil alam mo niyo yung mga hindi nag-hair dye, ang ibig sabihin lang nun confident ka. Yan, mataas ang level of confidence mo na ipakita kung ano yung natural. Ayan, kasama natin ang ating gwapong kaibigan na si Brian Posadas. Ito po'y magaling na pharmacist. Sir Brian, magandang umaga. Good morning, Kong Angel, at of course sa mga tagapakinig at nanonood sa atin. So, bihira lang ako magpa-hair dye, nauubos na yung kakapitan. So, lugi ako, konti lang. So, lahat unless sobrang dami ng puti. Alam mo, talo ka naman ng kaibigan ko si Vic Lima. Yun talaga, hindi nag-hair dye yun. Talaga, oo. Ligtas. Anyway, may mga pag-aaral kasi, syempre sabi ko nga, kinakailangan, tanungin natin yung eksperto. Ito, linya nyo ito yung mga chemical na nilalagay sa katawan, nilalagay sa buhok. May ano ba talaga? May, ano tawag dito? May lohika ba yung sinasabing po pwedeng mag-trigger ito ng breast cancer? Lalong-lalo na sa kababaihan. Okay. Siguro Kuya Angel, for breast cancer, one thing that people must understand muna bago ko sagutin yung tanong na yan, it's still the age, family history. Okay. Yan yung madalas na risk talaga, and also stress. Mas mataas yung probability na magka-cancer because of stress. Stress? So, genetic factor. Oo. So, yan yung mga primary. However, yes, there was a study in the US, National Institute of Health. Ang tawag dito yung sister study. It was published in the National Institute of Environmental Health Sciences, yung sister study. They found that women who use permanent hair dyes regularly had a modest increased risk of breast cancer. Ibig sabihin yung probability na magka-cancer. So, those who died na nag-hair dye, every 5 to 8 weeks. Kung gaano kadalas, 5 to 8 weeks, every 5 to 8 weeks, they have 9% greater risks compared to non-users. For black women sa mga South Africa, mga Africans, they even have higher risk, 60%. Ito yung gumagamit ng mga malalakas na permanent hair dye
straighteners, and relaxers, no? Yun lang, no? Ang caution kasi dito sa science community. Kaya medyo hindi pareho yung medyo may mix na evidence dito. The American Cancer Society, hindi sila fully nagsasabi na lahat nagkakos ng hair dye. Kasi yung study na to can be by association, not causation. So ano yung sabihin na association? Nare-relate, no? Yung dahil nga sa sa mga datos, lumalabas mas madami dun sa mga nag-hair dye. Pero hindi siya kasi definitive proof. Now, chemically, no, kumbaga kung pag-uusapan natin yung ano ba yung posibleng component, no, ng hair dye at paano nangyayari, no? Meron kasing mga aromatic amines na tinatawag tayo dyan, no? Yung mga amines, AMINES, no? Na specifically, no, yung p-phenylenediamine or tinatawag natin na PPD. This is used usually in permanent hair dyes. So maamoy ito no? Alam naman natin dati pag napunta sa mga parlor, yung mga babae, may malakas na amoy amoy. No? Usually yan. Ginagamit sa permanent hair dyes. They can be absorbed through your scalp kasi. So pag naglagay ka dyan, tapos na-absorb sa scalp, na-metabolize kasi itong chemical na to ha. So this is where the scientists in the US are saying na na-metabolize siya into compounds that may bind to your DNA tapos nagkakause ng mutation. Rin siya, no? Classified siya as possible carcinogen sa animal study. Ang iniisip kasi ng iba, andito lang naman sa buhok. Pero yung scalp kasi na-expose na pwedeng ma-absorb yan, no? Yung dating generation ng hair dyes natin, no? Mga 1990s, 1980s, pre-1980s hanggang mga 1990s, higher talaga yung level nitong PPD na tinatawag natin, p-phenylenediamine. Regulations noon, no, nag-reduce or nag-remove ng most dangerous ones. Meron pang iba, no, yung 4-amino, basta mga technical na, no, benzidine to naphthylamine, no? But most of them are largely banned. Yung formaldehyde, also known as carcinogen, yung coal tar, no, yung ginagamit na some older dark dyes, no, use coal tar derivatives, it's also recognized as carcinogen. However, okay, kasi alam naman natin may mga gusto pa rin nagpapakulay ng buhok, no? Modern dye formulation, yung mga ginagamit natin ngayon, mas fewer na yung carcinogenic ingredients. It's not totally out, pero fewer na yung carcinogenic ingredients. Ang concern talaga dito, Kong Angel, yung long term. Laging naglalagay ng hair dye na matapang, tapos permanent dark colored, no? Because they have definitely higher concentration of your aromatic amines. Yung semi-permanent or temporary dyes, no? And usually pag tinatanong naman natin, pwede nyo i-check naman yung content, no, ng hair dye ninyo. Pag wala or less yung PPD na tinatawag, p-phenylenediamine, PPD, it shows weaker or no association. So meron pa rin namang options ang mga kababaihan. Proper spacing ng pag-hair dye, plus yung milder yung gamitin. Bakit kababaihan ang binibigyan natin ng emphasis? Mas mataas kasi ang risk, of course, for breast cancer sa mga kababaihan. Pero pwede pa rin sa mga lalaki. May mga lalaki na nagkaka-breast cancer, pero very minimal yan. Mas karamihan sa breast cancer, mga kababaihan. Kagaya nung sinabi mo, Kong Angel, mahalaga pa rin dyan, early detection. Dahil mas mataas yung probability na gumaling. Kaya naman gumaling ang breast cancer. Okay. Yung binabanggit mo kanina na matapang ang amoy. Yung mahapdi pagka naglalagay ka, nilalagay yung hair dye. Anong indicator nun? May sugat ang ulo mo? Hindi, minsan matapang kasi talaga yung chemicals niyan eh. Not necessarily may sugat. Okay. Minsan may mga matatapang tapos mas sensitive yung skin mo. Scalp. Actually, may mga iba, Kong Angel, meron akong kilalang there's this guy, no, nag-hair dye, nag-severe allergy. Sa bahay ginawa.
Ganun? Nag-anaphylactic shock siya. So namaga yung buong mukha niya, tapos nahirapan siyang huminga. Paano yun? Pag pupunta ka naman ng grocery o ng ang tawag dito ng butika, hindi mo naman tinatanong yung wala naman nakalagay kasi doon kung yung content na ilalim. Kung may allergy ka. So, ano dapat mong bantayan pala? Well, usually, yung mga may allergy naman may, okay. But for that case, kasi nag-build up yun madalas siyang gumagamit ng build up allergy. So pagka ganyan, ang recommendation natin, kung naglagay kayo, itest nyo muna ng konti. Tapos pag naglagay kayo, medyo nangate, medyo nagkaroon ng pamamaga, huwag nyo ituloy sa maramihan. Yung buuan, tapos ibababad ng matagal. So ang suggestion natin, semi-permanent hair dye, milder. Tapos kung merong allergies sa mga iba pang mga produkto, i-try nyo muna try nyo muna ng konti bago nyo fully ilagay. Binabanggit mo semi-permanent. Ano ibig sabihin nun? Yung hindi hindi dark yung hair dye mo. Na talaga, na tumatagal. Kasi may mga permanent hair dye na talagang makikita mo na lang siya, nagbabago. Ang hirap ilabas yung nakikita yung ating bumbunan Oo. Yung roots, nakikita mo, yung roots na lang yung pumuputi. Pero yung dito, yung kulay dito sa ibang parts, nandiyan na siya. Yung mga permanent hair dyes yan. Ganun. Yun yung permanent. Yung semi-permanent, yung kita mo pa rin, yung kita mo pa rin, hindi totally napapalitan yung kulay. Teka muna, dark ang sinasabi. Paano yung naglalagay ng gray? Kasi uso ngayon sa mga kabataan na kung ano-ano yung mga kulay na nilalagay. Yung iba nga parang rainbow pa Di ba? Mas dark, pareho yun. Mas dark, mas mataas yung probability. It's with the color. Darker means mas mataas yung risk. Balikan ko lang yung kinikwento mo sinasabi mo kanina na isa sa mga factors na nagtataas ng risk ng cancer bukod sa genetics at saka sa genetics at saka sa age, stress. Ano kinalaman ng stress? Okay, balikan ko kay Angel. Ano yung risk factors ng cancer? Kaya sabi ko kanina, yes, it's good that we know na may possibility, 9% risk, pero ang higher risk natin, ang higher risk natin, number one, family history. Genetics. So ibig sabihin sa family history, around 200 to 700% probability. So talagang almost mataas yung probability. Hormone replacement, 20 to 80%. Lack of physical activity, 20 to 30%. Obesity is even 20%. Double yung risk compared sa permanent hair dye. Kapareho niya ng risk yung permanent hair dye, yung alcohol consumption. 10 grams of alcohol per day, about 1 drink. Kung araw-araw nagiinom, 10%. Same sa risks ng permanent hair dye. But obesity is 20%. Lack of physical activity is 20%. Ang stress naman, mataas din yung stress-related pero walang eksakto, walang eksaktong percentage. Pero sa large epidemiologic study, lumalabas na yung stress hormones natin, like your cortisol, affects your immune system and its repair mechanism. But again, merong mga studies na lumalabas na mataas din yung risk of stress. But the higher possibility of stress, it's still with your history, obesity, lack of physical activity, and hormone replacement. Kaya huwag kayo masyadong nanonood na ng mga balita tungkol sa blood control. Nagpapataas ng stress yan, ha? Buti na lang nga, entertaining na kayo. Stress din naman talaga. Well, ang dami naman talaga sakit natin caused by stress. It's your cortisol kasi. Ayan, kaya padalhan natin, dapat pala yung mga senador at saka yung mga ma-attend ng mga hearing mag-ultabayo bago mag-attend ng hearing. Para may protection sila laban sa stress. Baka ma-disgrasya sila sa cancer. Makakatulog sila ng malalim. Kasi baka yung iba doon hindi na nakakatulog. So ayun, again, para malabanan ninyo ang puyat, pagod at stress, mag-ultabayo kayo. Yeah, kasi kung Angel lang isa pa, lalo na sa mga may breast cancer, kung meron sila mga kamag-anak na may breast cancer, ang problema sa mga nagki-chemotherapy, bumabagsak ang immune system. So kaya ginagamit na adjunct. Ayun. Adjunct, ibig sabihin sinusupplement sa mga nagki-chemotherapy. So kasi pag immunocompromised ka,
you need to strengthen your immune system. So normal yan, pagka nag-undergo ng treatment for cancer or pag may cancer ang pasyente, babagsak yung immune system yan. So you need to supplement it. We don't fully recommend a probiotic, yung buhay. Hindi natin nire-recommend sa mga immunocompromised kasi may possibility for it to be an opportunistic kung immunocompromised. But your postbiotic, which is content of your Ultabio, really good even if may cancer, napapataas yung immune system. Yung mga viral infection, kaya niyang labanan. Sir Brian, maraming salamat. At doon sa may mga katanungan pa, ha, mag-text ho kayo. Dito ho kayo magpadala ng inyong mga katanungan. 0931-033-2871. Ulitin natin ha, 0931-033-2871. Lalong-lalo na yung mga hindi natin na itanong ang inyong mga concerns. Sir Brian, thank you for joining us. Thank you so much. Ingat po kayo ha. Ayan. Si Brian Posadas mula po sa Toyoxis Health Ventures. Maganda umaga, Pilipinas! Bago tayo maghanap buhay, mamalengke muna tayo. Presyo ng karne at isda sa 7th Avenue. May stress kayo. Tumaas. Detalye ng balita mula kay Edwin Duque, Aris 23. Edwin, good morning. May buntag Kuyang Angel, hanggang December na raw itong tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng karne at isda dahil itong manok ngayong umaga, Kuyang Angel, ay pumapatak ng 240 ang bawat kilo, habang itong baboy 360 hanggang 380, yung pork chop 360, giniling 360, yung patahulian at unahan ay 340, 20 hanggang 30 ang itinaas ngayong araw, habang yung liempo ay muling bumalik sa dating 400 pesos na tumagal ito ng halos isang buwan na 360 bawat kilo. Yung kambing ay nanatiling 500 at 450 naman yung presyo ng baka. Sa presyo naman ng isda, Angel, ang bangos tumas din. No? Bumalik sa 340 hanggang 350 yung galing ng Batangas, habang yung galing naman ng yung maliliit na klase, yun ang 250 pesos bawat kilo. Yung galunggong, yung sinasabing galunggong tunay, ito yung maliliit, 280, habang yung balsa ay 260. Yung yellowfin, 220 pesos. Habang yung itong mga tatlong klase ng pusit, itong pusit lumot, 240, at pusit dalawang, 240, habang yung pangkalamaris naman, 280. Mapapansin natin na tumas ng 20 pesos bawat kilo. Ang tilapyang galing naman ng Pampanga at Bulacan ay 140. Ang laki na itinaas, habang 180 naman yung galing ng Batangas. Yung bisugon tunay, 260, Lapu-Lapu 240, habang yung salay-salay naman ay 250 pesos. Sa presyo ng gulay, ko Angel, walang pagbabago, mataas pa rin yung presyo. Yung ampalaya ay 140, habang sa kamatis naman ay 100. At yung luya, 180. Tumaas ng halos 20 pesos. Pero meron pa rin nabibili ng 140 yung maliliit. Habang itong bawang, 160 pa rin. Sayote, 70 pesos. Repolyo, 90 pesos. 10 piso itinaas. Yung carrots, 230 pesos pa rin bawat kilo. Wala namang pagtaas, iba pang presyo ng gulay. Habang sa presyo ng bigas, mag-umpisa ng 32, 40, 60 hanggang 80 pesos. Yung malagkit ay 80 hanggang 100 pesos bawat kilo. Yan ating price monitoring report mula pa rin dito sa 7th Avenue sa Grace Park sa Caloocan, Aris 23. Edwin Duque nagulat sa DSRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, Edwin. Maganda umaga, Pilipinas! 28 makalipas ang alas 5 na umaga. Ang oras sa buong kapuluan. Ay, kamusta ho yung mga suki nating nakatutok sa iba't ibang panig ho ng kapuluan. Mayor Zene Mendoza, good morning. Ay, si Justice Max de Leon, kumusta ho kayo? Justice Energito, si Justice Raul Villanueva. Ma'am Sally, good morning. Ganun din kay Chief Justice Raul, ay Justice Raul Villanueva, kanyung binati na natin. Chief Justice Alex Gismundo, ayan. Ay, Chairman Chairman Didi, kumusta na ho kayo, ha?
Basta yung mga suki ho natin. Magandang umaga sa inyo. Si Kaador Plato, good morning. Ambassador Hari Angping. At ay teka, baka makalimutan ko. Advance happy birthday kahapon. Ngayon ho ang talagang birthday ni Abby, ha? Ni Angela Gabrieli. Yan, ha? Abby, happy birthday! Ang worry niya, siya daw po lalagpas na sa kalendaryo. Hindi totoo yan. Kasi 365 ang ang numero sa kalendaryo eh. At sa lahat ng mga pauwi ng Pilipinas, wag nang magpasalubong na imported na tsokolate. Meron tayong Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, nagpo-produce na ho sila hindi lamang po ng kopra, ng mga dekalidad na mga produktong galing sa nyug, kundi mga dekalidad na kakao beans pinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Available yan sa 0919-0955935. Ang Tangerine Chocolate po ay may mahigit na 10 variants. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph at ang mga raw material niyan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Ang Tangerine Chocolate ay gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Sabi po ni Dr. Helen Tan, ang Tangerine Chocolate ay 100% gawang atin kaya dapat nating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! Yung mga haka-haka sa dahilan ng hiwalayang Gerald Anderson at Julia Barreto lumutang matapos kumpirmahin ang breakup ng celebrity couple. Walang naging permanente talagang si Gerald Lagi siyang iniiwanan, Bakit kaya? Tanongin ka natin si Jinggoy. Si Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Matagal nang pinag-uusapan ang tungkol sa breakup ni na Gerald Anderson at Julia Barreto. Kahapon lamang nakumpirma ng maglabas ng statement ang kanilang management team. Halos magkasabay na naglabas sa social media ng statement ang Viva Artist Agency para kay Julia at ang Star Magic para naman kay Gerald. Halos magkakapareho lang naman ang nilalaman nito na pinagdiinan nilang baseless at false narrative ang lumalabas ng mga kwento ng dahilan ng kanilang paghihiwalay. Mas nadidiin kasi si Gerald dahil pinapalabas na may third party sa panig ng aktor. Kaya ayaw na raw magpasuyo ni Julia. Yun ang mga kumakalat pang kwento. Pero marami ang nakakapansin ng malaking pagpayat ng aktres. Kaya ang hinuha nila ay baka itong breakup ang dahilan ng kanyang pagpayat. Meron ding nalilink kay Gerald na isang valuable player na si Vanny Gandler at pati ang singer na si Gigi Delana. Pero hindi naman ito kumpirmado. Si Julia naman ay mayamang negosyante raw ang latest nito na may-ari ng isang brand ng sabon na ini-endorse niya. Meron ding si Lucas Lorenzo raw, ang anak ng napakayamang pamilya ng Lorenzo. Nang isang anak na nito ay napangasawa ni Erich Gonzalez at ang isa naman ay napangasawa ng kapatid mismo ni Julia na si Claudia Barreto. Tingnan na lang natin at lalabas din naman ang totoong kwento. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Thank you, Gorgie. Basta ako, officially, sasabihin ko rin, wala akong kinalaman dyan, ha? Isinusulong na itangas sa 67 years old mula sa kasalukuyang 65 ang retirement age ng mga piloto. Ito ang nakatakdang talakayin sa isasagawang 42nd Assembly ng International Civil Aviation Organization o ICAO sa September 23 hanggang October 3 sa Montreal, Canada. Layo ng panukala na matugunan ang kakulangan ng piloto at mabigyan pa ng higit na oportunidad na makapagtrabaho ang mga pilotong edad 65 hanggang 67 alinsunod sa mga pamantayang itatakda kabilang ang magandang kalusugan. O nga naman, ang mahal kasi magpaaral ng piloto ngayon. Ayan, kaya maganda. Good news ito, ha? Para ho doon sa mga aspiring pilots at doon sa mga kasalukuyang mga piloto.
Itinurnover na ni Manila City Mayor Isko Moreno kay Pangulong Bongbong Marcos ang Drainage Master Plan para sa lungsod. Ang naturang Drainage Master Plan ay nilunsad noong pangunang termino ni Yorme noong 2021 na kumpleto sa kanyang muling pagbabalik sa City Hall ngayong taon. Laman nito ang komprehensibo at science-based na mga strategies para maresolba ang matinding pagbahang nararanasan sa Maynila. Saklaw nito ang engineering solution, hakbang para sa environmental management at infrastructure coordination upang mapabuti ang flood resilience ng lungsod. Tinatawa ng contempt ang kontraktor na si Curly Discaya dahil sa pagsisinungaling sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control scandal. Ayon kasi kay Curly, hindi nakasipot ang kanyang misis na si Sara Discaya dahil sa sakit sa puso at taliwas sa nilalaman ng liham na ipinadala ni Sara sa komite. Sa naturang sulat, sinabi ni Sara na hindi siya makadadalo dahil nauna na nakaschedule ang meeting nito kasama ang kanyang mga empleyado na hindi umano pwedeng kanselahin. Ikinapiko naman ito ng ilang senador kabilang si Senator Kiko Pangilinan na sinasabing malinaw na nagsisinungaling si Curly tungkol sa kondisyon ng kanyang asawa. Hindi rin naitago ni Senator Senator Erwin Tulfo at Jingo Estrada ang kanilang pagkairita at iginiit na hindi dapat niloloko binabastos ang Senate hearing. Mr. Chairman, with that letter, nagsisinungaling itong si Mr. Discaya na meron daw karamdaman yung kanyang asawa. And Mr. Chair, nanumpa ito to tell the truth, and dito harap-harapang nagsinungaling ka, binabastos mo kami, niloloko mo kami. Huwag mo kami lokohin because the chairman has the power to cite you in contempt. I mean, do not do that. Iba yung sinasabi mo, medical condition. Kung may medical condition, sige nga, bigyan mo nga kami ng medical certificate. Iba yung sinasabi mismo na misis mo eh. Di ba kayo nag-usap? Sana nag-usap muna kayong dalawa. Ano bang palusot ang gagawin natin, sweetheart or darling? There's no objection. So, Mr. Discaya, you are cited in contempt of this committee. Na-cite in contempt din si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control scandal. Kasunod dito ng inihayang motion ni Senator Erwin Tulfo dahil sa umano'y pagsisinungaling ni Alcantara nang igit na hindi siya sangkot sa naturang kontrobersiya. Sinabi ni Senator Erwin, imposibleng walang alam si Alcantara sa mga nangyayari sa kanyang distrito at kaduda-duda rin ang lahat na lamang ay itinuturo nito sa kanyang tauhan na si Bryce Hernandez. Mr. Chair, unacceptable, and therefore I will move, Mr. Chair, that we cite this person in contempt for lying before this committee, Mr. Chair. There is a motion to cite in contempt of the committee, Engineer Henry Alcantara. Any objection? Hearing none, you are cited for contempt. Thank you. Iginiit naman ni dating Public Works Assistant Engineer Bryce Hernandez na hindi niya inakusahan si Senator Jingo Estrada na tumanggap ng perang may kaugnayan sa flood control project. Ito'y makaraan siyang kumprontahin ni Senator Estrada sa naging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon. Ayon kay Hernandez, hindi siyang gumawa ng akusasyon dahil mismong si District Engineer Henry Alcantara ang nagbigay sa kanya ng naturang impormasyon. Okay. Mr. Bryce Hernandez, hindi tayo personal magkakilala. Do you confirm? Yes, Your Honor. Ni minsan ay hindi po ako tumawag sa iyo, nag-text message sa iyo, nag-message. Tama ba? Yes, Your Honor. Sinabi mo sa testimony mo sa House na binigay mo ang pera kay D.E. Henry Alcantara at siya ang nagsabi sa iyo na bibigyan daw niya ako. Is this correct? Wala pong specific na sinabing ganun, Your Honor. Pagkatapos mo ko dinurog sa House ngayon, wala ka specific na sinabi. Yung dito po kay... Pakinggan mo muna ang tanong ko, Mr. Bryce, ha? Sabi mo sa testimony mo sa House of Representatives na binigay mo ang pera kay D.E. Henry Alcantara at siya ang nagsabi sa iyo na bibigyan daw niya ako. Is this correct? Tungkol po dun sa 2025 projects, opo. Samantala, humarap din sa pagdinig si Mina Elamparo Jose ng WJ Construction na itinuro ni Hernandez na umano'y tagadala ng kickback kay Senator Estrada.
Itinanggan ni Jose na personal niyang kilala si Estrada at iginiit na wala siyang dinalang pera sa sinuman sa Senado. Yes. Pero right now, you were saying na hindi mo ako kilala, hindi ka nagpunta sa aking tanggapan. Correct? Yes, Your Honor. So lumalabas talaga na wala akong kinalaman kung ano man ang transaksyon niyo ni Bryce Hernandez. Am I correct? Yes, Your Honor. There, 1 second. 1 second. With the permission of Senator Estrada. Yes, please. So hindi mo kilala si Senator Jinggoy at hindi ka nagdala ng pera sa kanya? Hindi po. Kahit po kay Bryce, wala po akong dinalang pera. Okay. So talagang safe ka na. Talagang safe ka na. Ito naman ang sinabi ni Senator Rodante Marcoleta na may kasama pang pabirong paghampas kay Senator Jinggoy Estrada sa naging pagdinig ng Senado kahapon. Kasunod nito na naging pahayag ni Mina Jose ng WJ Construction na hindi niya personal nakilala si Senator Jinggoy at lalong hindi siya kailanman naghatid ng pera sa senador. Maging kay dating Public Works Assistant Engineer Bryce Hernandez. With the permission of Senator Estrada. Yes, please. So hindi mo kilala si Senator Jinggoy at hindi ka nagdala ng pera sa kanya? Hindi po. Kahit po kay Bryce, wala po akong dinalang pera. Okay. So talagang safe ka na. Please, continue. Dahil kinanta ni Hernandez ang pangalan ni Estrada na wano'y isa sa mga senador na sangkot sa manumalyang plant control project sa Bulacan nang humarap ito sa testimonya sa Senado o sa Kongreso. Samantala, kontraktor na si Sally Santos nagpasaklolo naman sa Senado para sa kanyang seguridad. Inirekomenda naman tanggapin sa Witness Protection Program. Detalye ng balita mula kay Raymond Adpaz, Aris 28. Raymond, good morning. Natatakot umano ang kontraktor na si Sally Santos ng SYMS Construction sa kanyang seguridad kaya't nagpasaklolo sa Senado. Sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, pinuna ni Senador J.B. Ejercito ang labis na pag-aalala ni Mrs. Santos kaharap sina Engineer Bryce Hernandez at J.P. Mendoza. Inamin ni Mrs. Santos na natatakot na ito dahil may mga sasakyan na umaaligid sa kanilang bahay at nag-aalala ito na madamay ang kanyang pamilya. Itinuro nito sina Hernandez at Mendoza na silang gumagamit ng kanyang lisensya ngunit hindi ginawa ang mga flood control project. Umabot umano sa 41 proyekto ang nakuha nila gamit ang lisensya ng SYMS Construction at ilan sa mga ito ay ghost project. Kinausap umano siya ngayong buwan na huwag nang magsalita at ituro na lang ang dati nilang boss na si Engineer Henry Alcantara na nasa likod ng mga maanumalyang proyekto. Natakot lang, Your Honor, kasi sabi ko nga po, marami po kasi umiikot sa bahay namin. Siyempre po, halos di na rin po ako nakakatulog Kasi, siyempre nag-aalala rin po ako sa pamilya ko. Kaya medyo ano po ako ngayon. Medyo kinakabahan po ako Dahil dito, inirekomenda ni Senador J.B. Ejercito na i-endorso sa Witness Protection Program ng Department of Justice si Mrs. Sally Santos dahil sa kooperasyon na ipinakita nito sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Inaprobahan ito ng komite bagamat nakadepende pa rin ito sa approval ng Department of Justice kung tatanggapin o hindi. Mr. Chair, I would recommend to the Senate President Ma'am Sally Santos be recommended to the Department of Justice for to apply for be endorsed for the Witness Protection Program. Thank you, Mr. Chair. Subject to their evaluation. Ito si RH28 Raymond Adpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Halos 10 bilyong piso naman mula sa Kabanambayan ang nagamit pala sa flood control projects ngayong taon. Itong limitaw sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa pagpapatuloy ng investigasyon ng manumalyang flood control project. Kinumpirma ni DBM Undersecretary Rolando Toledo na umabot na sa halos 10 bilyong piso mula sa 2025 program funds ang nagamit para sa flood control projects. Tinanong naman ni Senator Bongo sa pagdinig si Yusek Toledo kung sino lamang ang nagdedesisyon na gamitin ang program funds para sa flood control projects ngayong taon at ang sagot ng DBM ay DPWH o ang Executive Department. May infra-rate. Yes, mayroon po. So may flood control rin dito? When we say infrastructure, Mr. Chair,
ano po kasama po yung flood control project. Predetermined na ba ito? Nasa GAA o wala? Mr. Chair, wala po dito. Wala pong So hindi ito makikita sa GAA? Yes po. Wala po makikita yan. That's why it's under the unprogrammed pa po. Kasi wala po doon sa mismong GAA. Sino po ang nagde-determine ng priority dito? Sa mga proyektong ito? Ang DPWH o kayo? Okay. As far as Mr. Chair, syempre po, yung DPWH, kasi sila po yung nagde-determine kung ano po yung priorities that should be released under the unprogrammed appropriation under Section 1 po ng yung support to infrastructure and social services, yung SAGIP. Ang ibig ko sabihin, kung nakikita natin sa libro kanina, sa GAA, yung mga proyekto ng 2024, 2025 o 2023 yung hawak ni Senator Joel, how about itong unprogrammed appropriation? Saan makikita po ito? Wala pong makikita mismo po doon sa unprogram natin. It will only be determined po once the request to the DBM, we call it this, when they submit the special budget request, nandun na po yung priority, what should be their priority. So hindi po ito nakikita ng publiko? Makikita po once the SARO has been released, Mr. Chair. Bakulo lamang umano ang pagpapalit ng liderato sa Kamara upang maibisan ang galit ng taong bayan, ngunit pareho lang din naman ang grupong kinabibilangan nito. Ayon kay Vice President Sara Duterte, ginawa lamang umano ang pagbibitiw ni House Speaker Martin Romualdez. Inihalil ang kapalit na si Bogie D para masabing may ginawa silang tugon sa reklamo ng publiko. Sa gitna ito ng investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects. Paliwanag ni BP Inday, nasabi niya ito dahil matalik na magkaibigan sina Tony Petalbano at Raul Valdez at malapit na magkaibigan din sina D at si Congressman Albano o Governor Albano. Sinabi pa ni BP Inday, lahat ng ito ay may kaugnayan sa 2028 election at 2026 national budget. 49 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas! 4 na minuto na lamang bago mag-aces na umaga. Nananakit na ba ang inyong mga kasukasuan? Nagkaka-wrinkles na ba? Humihina na ba ang kalamnan? Epekto ho yan ng pagtanda. Ipinakikilala po ang Ultaplex, isang health drink mula po sa mga lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaflex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB, pampalakas ng muscle at saka pampalakas nga ng muscle, at glucosagreen. Ito po naman ay para sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin po ang Ultaflex sa Shopee, Lazada o ultabio.shop. Ang Ultaflex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. PNP heightened alert pa rin dahil sa BARM elections. Detalye na balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Hindi pa nagbababa ng heightened alert, Kuya Angel, ang pambansang pulisya sa bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito ay sa kabila ng suspensyon ng COMELEC o Commission on Elections sa ginagawa nitong preparasyon para sa makasaysayang parliamentary polls sa susunod na buwan. Ayon kay Acting PNP Chief, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., inirerespeto nila ang hatol ng korte para sa pagpapatigil ng redistricting ng Sulu, pero patuloy silang magbabantay sa sitwasyon. Kasama na dyan ang pinaigting pang-intelligence operations at koordinasyon sa COMELEC, Armed Forces of the Philippines at lokal na pamahalaan. Kahapon, sinabi ni Nartates na tuloy ang gun ban bilang paghabol sa mga potensyal na private armed group. Isang buwan bago mag-eleksyon, hindi bababa sa 19 na naaresto, habang 29 firearms ang nakumpiska dahil sa illegal na pag-iingat ng baril sa BARM. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Si Director Jimmy Santiago mananatili sa pwesto sa NBI habang walang kapalit kahit nag-file ito ng irrevocable resignation. Detalye mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Mananatili sa pwesto si NBI Director Jaime Santiago hanggat walang itinatalagang kapalit si Pangulong Bongbong Marcos. Sa pagtatanong ng DZRH News, sinabi ng Direktor na bilang respeto sa Pangulo, magiging epektibo lamang ang kanyang irrevocable resignation kapag meron na siyang reliever. Kabastusan niya kung bigla niyang iiwan ng Bureau nang wala pang sasalo sa babakantihin niyang posisyon. Siniguro ng NBI Director na maski nagsumiti siya ng resignation,
investigasyon. Hindi pa rin magbabago ang pagganap niya sa tungkulin, lalo pa nga pumapapil na ang NBI sa investigasyon sa flood control scandal. Nang tanungin kung may napipisil na si Pangulong Marcos na magiging susunod na NBI Director, sinabi ni Santiago na hindi pa sila nagkakausap ng punong ehekutibo. Igagalang din daw niya ang magiging desisyon ng Pangulo kung tatanggapin ba o hindi ang kanyang pagbibitiw. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bawiin na ni Director Jimmy Santiago. Maraming salamat, Giselle. Isinusulong naman ni Batangas Representative Leandro Leviste ang pagpababa ng Detailed Unit Price Analysis o DUPA sa mga proyekto ng DPWH para maibaba ang Value Added Tax ng 10%. Sa budget hearing nitong Miyerkules, ipinaalala ni Leviste na noong panahon ng dating Public Works Secretary Rogelio Singson na ibaba kasi ang DUPA nang hindi bababa sa 10%. Sinangayunan naman ito ni Public Works Secretary Vince Dizon at sinabing target ng ahensya na i-review ibaba ang DUPA nationwide upang mas maging epesyente ang paggamit ng pondo. Iginiit na Leviste na makapagbibigay ng mas malaking savings ang pagbabawas ng DUPA na magagamit ng gobyerno para suportahan ang pagbaba ng buwis at makatutulong sa pagtigil din sa pagtaas ng inflation. Si Leviste, Vice Chairperson ng House Committee on Appropriations at Ways and Means. Pagtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Yan po ang ating laging paalala sa tuwi-tuwi na susunod ng 2x2 at ang ACS Balita. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay hango po kay Socrates, isa pong magiting na pilosoper. Ano ha? Lies are the greatest murder. They kill the truth. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 6:01